Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito, ang muli na naman po, meron tayong na-receive na panel gauge po ng Innova. Okay, so ngayon po ay araw ng Miyerkules, okay, March 6, 2024. So, okay po. Ito pong panel gauge ng Innova ay galing po kay Paris Ponce. Paris Ponce II. So, ito po ay from Southern Leyte. Okay, Southern Leyte. So, maraming salamat po, Sir Paris. Salamat po sa inyong suporta at tiwala. Ngayon, ito po, ang history po nito, base po sa pagkakabanggit ng customer natin, ay na-repair na po siya. Okay? I think na DIY po yata base doon sa conversation namin. So, mukhang nagka-problema at hindi siya gumana. So, kung paano po yung nangyari, so titingnan po natin dito sa loob ng gauge niya. So, ito po, buksan na po natin. No? So, by the way, ito po yung natanggal ko na po yung cover, yung mga plastic niya. So, para mabilisan na lang po yung pagtatanggal niya dito sa lalagyan. Okay, yan. Ito na po. Okay. So, ayan. So, inspectionin po muna natin. Bago natin umpisahan. Part po ng ating SOP para malaman po natin kung meron po siyang mga damage during travel, transportation, or during pagbabaklas po niya sa sasakyan. Okay, so far wala naman pong damages doon sa mga plastic. May mga gas-gas lang, mga minor scratch, which is normal naman po sa mga sasakyan. Okay, buksan na po natin. Tanggalin po muna natin yung cover, no? So, pagtatanggal po ng cover, makikita nyo po doon sa mga naunang vlog ko. So, meron po doong mga instruction, DIY tutorial kung paano nyo po pero kung hindi po kayo expert, huwag nyo na pong subukan kasi baka po mauwi lang sa grabing pagkasira. Kasi may mga cases po ako na nare-repair nito. Talagang unrepairable na po dahil sunog na po yung yung mismong board. So, mahal din po ito. Nasa 20,000 po yata nasa 20,000 po yung presyo nito ng buo. Okay, so tanggalin lang po natin ito. Ayan. Para mabaklas po natin yung... By the way, pag tinanggal nyo nga pala mga kaibigan, make sure kung saan po nakaturo yung needle niya. Diba? Diyan nakaturo, no? Ayan, diyan nakaturo. Lalagyan nyo po ng guhit ng kahit lapis, kahit tuldok lang para pagka binalik nyo po, madali lang po siyang, meron na po kayong guide at di na po kayo mahilapang mag-align. So, ayan. Okay, papasin natin ito. Ito po nga pala ay may papalitan na rin po natin ng ilaw. Kasi itong mga ganitong cases po na mga 10 years mahigit na po yung ating mga sasakyan, lalo tigit yung mga panel gauge, yung mga electronic parts, talagang bumibigay na po yung mga niya, mga piyesa niya. So ayan ayan po yung nangyari diyan. Hindi ko po alam kung siguro po mga naputol ito, no? At hindi na nakaya ng idugtong pa. So mukhang very challenging po yung gagawin natin ditong repair. Hopefully ma-repair, no? At wala namang naging epekto sa ibang piyesa. Okay. So, yan. Yan po. Kita niyo po yan, no? Yan kapag... Ito, pag may mga ganitong cases po, may mga chances po rin na mag-cause ng sunog yan. Kaya iwasan niyo po na magkabit ng mga ganyang wire, mga dyan, kasi nag-iinit po siya So baka mamaya mag-short siya kung saan. So mag-cause ng pagkasunog ng sasakyan. So mahirap na po. Safety lang naman po, safety advice lang. Safety precaution lang po. Okay. Yan. Okay, Dok. So ayan, nakita na po natin mga kaibigan kung ano nangyari. Okay, so ngayon, balikan ko po kayo, no? Itatry ko po muna i-repair siya. Then after that,
Titingnan na, ipapaganahin po natin. Okay, mga 1 oras din po ito maigit dahil marami pong mga nasirang mga trace or linya ng mga circuit. Okay, sige po, balikan ko po kayo. Go. Okay na po ito mga kaibigan. So nagawa na po natin. So may mga trace po na tayo na pinagdugtong o yung mismong circuit na pinagdugtong kasi nagkaputol-putol na po, no? Okay. Then at the same time, yung mga piyesa po na sira po ay pinagtanong po natin. Actually, yung mga nakakabit po dito, mukhang nakatingin ko mga bago pa. Ang nagiging problema lang po, may mga pagka hindi po original mo po yung mga piyesa, talaga may mga chance po na sumasablay. Okay, may mga chance din po na pumuputok kapag hindi po talaga authentic yung mismong piyesa kinakabit. So anyway, okay na po. So nilagyan ko lang po ng antena para sa supply. Para pagana po natin. Okay. Yan. Try na po natin, no? So ito po ay blackout. So hindi po siya umiilaw. So ngayon, tingnan na po natin siya. 1, 2, 3. Ayun, umilaw na, oh. Linaw na niya. Pinagtan na rin po natin yung LED nito kasi kung makikita po ninyo dito sa pinagpalitan ko, mga sunog na po yung iba. So yan, bilangin po natin, no? 1, dapat po yan 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ayan, sakto po. So kung mapapansin po ninyo, meron po siyang touch ng kulay ice blue dito sa LCD o dun sa odometer. At the same time, ice blue din dito sa temperature at saka yung gas. Dito po puti lang siya pero meron po siyang shade ng kulay blue at saka ng red. Okay, papakita ko po sa inyo siya, no? Okay, ito po siya. Oh. Dito po natin nilagyan po ng touch ng kulay. Ayan. High temp film ang inilalagay natin dyan. So, pang automotive grade kung tawagin siya. Ayan. So, nilagyan po natin yung pula sa dulo. Blue naman dito sa 0 to 3. Then, dito naman combination ng blue at saka ng red. Okay. Dito ice blue lang po itong temp at saka yung gas at dito sa LCD. Mismo LED na po yung pinalitan natin. Okay, then ito po, so linisin po natin siya, no, mga kaibigan. Okay, kasi bihira po siyang nalilinis. Tanggalin nyo lang po itong cover na plastic kasi dito po nananakan yung mga dito, yung mga alikabok. Kasi malapit ito sa aircon. So pag buga ng aircon, so nasasala o napipilter nitong portion nito yung alikabok. Kaya yun nga lang, hindi na po siya makalabas. Kaya, ayan, dumidikit na po siya dito sa plastic, sa cover na ito. Okay. Yan. Then, ikabit na po natin to. Okay. Yan. Yan. Okay. Then, yung LCD po, ikabit na rin natin to. Okay. Yan. Ingat lang sa LCD po, no? Kasi ano to babasagin. So, mahirap po makahanap niyan. Then ito, kabit na po natin ito. Wow, ganda. Maganda po yung napili ng ng ating customer na kulay ko. So, isa po siya sa mga best seller po natin. Kaya mas maganda po siya kasi nga po itong mga ganitong bagong kulay po, ito na po kasi yung mga bagong labas ng mga sasakyan ngayon, yung mga gauge nila meron na pong mga kulay yung panel gauge para hindi naman po nakaka-boring tingnan. So again, ito pong needle, tapat nyo lang po siya kung saan nyo po siya ginuhitan o nilagyan ng marka para hindi po kayo mahirapan. Okay. Yan. Yan. Tapos itong mahaba sa gitna po ito, no? Okay. Ito, tapat nyo lang siya sa 0. Yan. Okay. Tapat nyo sa 0. Hindi pa. Yun, sakto na.
Tapos ito, ayan, tapat natin sa 0. Ngayon, ganito po yan, no? Try nyo pong iikot ng 360 degree. Okay. Tingnan nyo po, pakaramdaman nyo kung may nasayad, no? Kasi pag may nasayad po yan, hindi po yan makakaangat. May stuck po yan doon kung saan siya sumasayad. So, pag may nararamdaman kami sumasayad, angat nyo lang ng konti. Okay, yan. Okay naman. Ngayon, ang technique po dyan, nilalagay po natin muna siya sa gitna. Okay. Tapos, pag nilagay po natin siya sa gitna, at pinawarap po natin siya, sinuplayan natin siya, kailangan mag-response yung mga needle, mag-calibrate yan sa 0. Pag hindi po yan nag-response, at hindi po siya bumalik at nag-calibrate sa 0, ibig sabihin may problema po. May problema pa po yung ginawa ninyo. So, yan po yan. Kaya kahit hindi nyo po siya ikabit sa sasakyan, malalaman po ninyo kung may problema pa siya. Or, okay na. Ngayon, linisin po muna natin ng acrylic cleaner po ito. Okay. Pakintab para maging brand new siya. Ayan. Kasi hindi naman po, actually itong loob nito talagang kapag binaklas nyo lang po at intention nyo pong linisin, doon nyo lang po malilinis. Pero all throughout, from the time na binili nyo po yung sasakyan, hanggang sa magka-problema, hindi po ito talaga nagagala. Kasi hindi naman po kasi siya accessible. No? Nagaya ng pagpapalinis po ng aircon. So, yun. Nababaklas lang po yung loob na yun at nalilinis kapag nagpalinis kayo ng aircon kasi babaklasin po yung buong dashboard ninyo. Ayan. Okay, ang kintab, oh. Ayan. Tapos kabit na po natin siya. Oo, kintab. Bagong-bago. Yan, tingnan. So, okay. Okay, so yan. Yan, mapapansin po, actually hindi nyo talaga mapapansin, no? Ililihis ko lang itong ilaw para mas makita po ninyo ng malapitan. By the way nga pala, yung gamit po natin mga piyesa, mga branded po yan, no? Nakasil pa yan. Okay. Pati po yung mga LED niyan, branded po, pang matagalan po. Kasi mahirap po talaga na bibili kayo ng mumurahin, tapos later on, masisira ulit, babalikod din yung problema. So, yan. Okay. So, yan tingnan po ninyo mabuti. Nakaangat po yung kanyang needle. So, dapat po, pag okay na siya, mag-calibrate po siya, mag-set po siya sa 0. Then, iilaw na po siya. 1, 2, 3. Yan, babagsak sa 0 yan. Ayun, nag-calibrate na. Yan, ang ganda ng kulay niya. Oh. Ganda ng napili ng customer natin. So, ang odometer niyang reading ay 237,862, which is ito talaga po yung normal average ng mga ganitong katagal ng mga sasakyan. Naglalaro po siya sa between 200 to 300 po. Or basta minimum siya ng 200. So, ayan, okay na po ito. Yan, pwede na po itong ship bukas. Okay. So, yan, maraming salamat po, Sir Paris Ponce III from Southern Leyte at mga taga Leyte po. Maraming salamat po sa tiwala po na ibinigay niyo sa akin at para mapagpagawa po itong gauge ninyo. So, muli, mga kaibigan, yung aking details nandun po sa description ng bawat vlog ko. Pakicheck nyo po doon kung saan po ako nagsiservice at yung contact number ko at pati na rin po yung shipping address. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you.